Kulong ang lalaking sangkot umano sa isang multi-million peso cryptocurrency scam. Aabot umano sa 600 milyong piso ang tinangay niya sa mga biktima. Ang modus, alamin, sa pagtutok ni June Veneracion. February 16, 2024. Ikaw ay inaaresto sa salang estafa. Hindi na nakapalag ang lalaking ito nang arestuhin kagabi ng mga tauhan ng PNP-CIDG sa Noveleta, Cavite. Sangkot umano siya sa multi-million peso cryptocurrency scam at nakapanloko na raw ng 500 to 600 billion pesos mula sa kanyang mga biktima. Meron din siyang kaalaman tungkol sa cryptocurrency, of course, kasi yun ang nagiging expertise niya. Kaya his moniker is a crypto king. Panggoyo daw ng suspect, 4% to 5% na buwan ng kita sa mag-i-invest sa cryptocurrency. Pero kapag nakuha na ang pera mula sa biktima, maglalahong parang bula ang suspect. For example, 10 million, papangakuan na babalik siya 2 folds or 3 folds. The victims of these personalities are some media personalities. There were also police officers who were victims and government employees. Sinubukan ng media na kunin ang panig ng suspect. So sir, kayo daw yung sinaguri ang crypto king, sir. Sir? No comment kayo, sir. No comment kayo, sir. Nagsalita, marunong. Ayon sa PNP-CIDG, nakulong na noong September 2023 ang suspect, kaugnay rin ng kasong estafa. Nakapagpiyansa pero muli raw nasangkot sa cryptocurrency scam. Nakatitiyak ang PNP-CIDG na marami pa ang nabiktima ang suspect. Umaapila sa kanila ang pulisya na magreklamo para raw makapagsampa ng mas mabigat na kaso. Based on our data gathered at saka na evidences na meron kami, we hope na makapag-file kami ng another case for a large-scale estafa. Non-available. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Good evening mga kapuso! Ang Cute Family on Your FYP, mapapanood nyo na rin sa TV. Yan ang The Black Man Family na excited na raw dalhin ng good vibes sa mga kapuso. Kilalanin pa sila sa report ni Katrina Son. Pinong Pinska 24, 25. So what do you think then? I think she's 100 serpent Filipino. Funny at lovable. Ganyan may tuturing ang sikat sa social media ngayon na The Black Man Family. Does he call Dad like darling? Joshua! Mula sa mga makukulit na mga usapan ng kanilang pamilya hanggang sa kanya-kanya nilang pag-flex ng kanilang dancing skills. Sino ba naman ang hindi sila mamahalin? At ngayong araw, ganap ng sparkle artist sina Geraldine, Josh, Nemo at Jet na mas kilala bilang The Black Man Family. Mainit ang naging pagtanggap sa kanila sa ginanap na contract signing with GMA Network Incorporated Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez at iba pang Sparkle executives at managers. Ang maganda kasi sa Black Man Family, they espouse very good family values and they really show their love for the Philippines. Kaya makikita to ng lahat ng buong mundo, hindi lang ng mga Pilipino, kung gaano kaganda ng mga values ng Filipinos and kung gaano kasaya dito sa Philippines. Ikwinento naman ni Geraldine kung paano nagsimula ang lahat. Jenny became a man. Magaling kasi siya umiyak, like, you know, just on the spot na umiiyak. So, linagay ko yun sa linagay ko yun sa social media namin. Tapos, umiyak siya. Tapos, at the end, sabi ni Jet sa at the end ng video, GMA, became a man. Sabi ni Jet. Just thought it was a very exciting opportunity and felt very grateful for all the people that had supported us on the journey so far, and amazed that we got to this point. Never thought that it would ever happen, but yeah, excited for what the future is going to hold. Maging sina Nemo at Jet, excited na raw na umarte at makita ang sarili nila sa TV. Thank you for watching our videos too. We love you. Thank you so much, Kapuso. Thank you so much, Kapuso.
Nagpasample din sila ng kanilang paboritong kanta. You are Ready? my Wait, 1, 2, 3, go. sunshine, my only sunshine. You make me happy when skies are gray. The ever know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, nakatutok, 24 oras. Panibagong pangaharang at tangkang pagbomba ng tubig ang ginawa ng mga barko ng China sa barko ng BFAR sa Panatag Shoal. Pero bigo sila kaya nahatira ng supply ang mga mangingisda. At nakatutok si Chino Gaston. Ilang beses nagtangka pero bigong tamaan ng pambobomba ng tubig ng China Coast Guard ang BRP Kabaylo habang palapit sa Baho de Masinloc o Panatag Shoal kaninang umaga. Ang mga Chinese Coast Guard vessels ay sinubukan pang bombahin muli ng water cannons pero this time hindi nila naabot yung mga barko natin. Itong attempt na pagbobomba muli ng tubig doon sa mga BFAR vessels ay nagawa pa rin ng ating mga ground personnel yung pamimigay ng suporta, yung resupply mission doon sa mga mangingisda. Mga Pilipinong mangingisda sa Panatag ang hinatiran ng tulong ng BRP Kabaylo at BRP Sanday matapos ang pagbuntot at bigong pagharang ng 3 barko ng China Coast Guard at 1 barko ng China Navy. Wala pang pahayag kaugnay niyan ang China pero dati na nitong iginiit na teritoryo nila ang Panatag Shoal. Sa mga nakaraang linggo, nagpakawala ng flares ang China Air Force sa mga eroplano ng BFAR at tinutukan rin ng laser ang eroplano ng BFAR noong September 30. Bilang tugon sa panggigipit ng China at alinsunod sa Comprehensive Archipelagic Defense Doctrine, halos lahat ng assets ng Philippine Navy at Air Force ay nagbabantay na sa West Philippine Sea. We have involved the entire AFP in implementing the CADC mentioned by our Secretary of National Defense. If you notice, a lot of our capital ships are now in the West Philippine Sea. We have AFP troops, Navy, Air Force, and Army on Pag-asa Island. The orientation right now of the entire AFP is external already. Para sa external defense, isa sa mga gustong sandata ng AFP ang medium-range capability missiles ng US na nakadeploy sa Ilocos Norte. Inaalmahan ito ng China dahil kayang abutin ng mga missile nito ang timog na bahagi ng China at anumang bahagi ng West Philippine Sea. Pero wala pang utos na tanggalin ang MRC sa Ilocos na ginamit sa kakatapos na Salaknib US Philippines Army-to-Army exercises. This is a new technology for us. So, ang nangyari naman during the Salaknib is just an orientation. We plan pa rin future trainings for this technology. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Tinawag naman ng China na invading o pananakop at trespassing ang aktibidad ng BFAR sa Panatag Shoal. Ayon sa China Coast Guard, walang paalam sa China ang umunoy pananakop sa mga dagat na sa palibot ng Panatag. Sinundan umano nila at minonitor ang mga barko ng Pilipinas at nagkasa ng mga kontroladong hakbang nang naayon umano sa batas at sa maayos na paraan. Dati na at paulit-ulit na iginigiit ng Pilipinas na bahagi nito ang Panatag Shoal. Nilagdaan na ang batas para palakasin ang lokal na produksyon ng mga armas at kagamitan para sa depensa ng Pilipinas. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa matagal na panahon, sa ibang bansa madalas bumibili ang Pilipinas ng mga gamit pang militar. Pero ngayon, dahil sa bagong batas na Self-Reliant Defense Posture Program Revitalization Act na pinirmahan kanina ng Pangulong Bongbong Marcos, lilikha na ng sariling defense industry ang Pilipinas. It's a logical move forward for a country that finds itself at the fulcrum of geopolitical shifts and volatilities. Sa ilalim ng batas, mas papaboran na ng gobyerno ang pagbili ng gamit pang militar mula sa local supplier. Bibigyang insentibo ang mga gumagawa ng armas at iba pang defense equipment para maengganyo silang magtayo ng paggawaan dito sa Pilipinas.
to the private sector. It is an invitation to build an enduring defense industry. To our esteemed research institutions, let your innovations shape our future and propel us towards self-reliance. To our armed forces, understand this. We pledge that the Filipino soldier will be bolstered by the ingenuity and the expertise of the Filipino innovator. Ikinatuwa ito ng militar. Matagal na raw nilang inaantay ang batas na ito. Matagal na tayong gumagawa ng sarili nating baril, sarili nating bala, sarili nating mga radyo. We even manufactured our own rockets. Tawag natin noon, bongbong rockets. Pero nawala ito, nawala. We are given hope na magiging maganda yung defense industry natin, and therefore we will be able to modernize our armed forces more effectively and faster. Ipinagbabawal naman sa batas na ibenta ang mga gawang Pinas na armas sa mga private sector. Pang-militar lang kasi ang gamit nito. This guarantees that the weapons, the equipment, and technologies that we build will never be turned against the very people that they were designed to protect. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, pagkatapos magpaalam ng habagat kahapon, unti-unti nang nagpaparamdam ang panimulang ihip ng amihan. Umaabot na kasi sa extreme northern Luzon ang northeasterly surface wind flow o yung hangin galing sa direksyong Hilagang-Silangan. Sabi ng Pag-asa, hindi pa ito yung mismong northeast monsoon o amihan. Sa ngayon ay nasa transition period pa rin tayo patungo sa amihan season. Patuloy naman ang pag-iral ng low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility na nasa layong 350 kilometers kanluran ng Abukay, Bataan. Sabi ng Pag-asa, hindi pa rin ito inaasahang lalakas bilang bagyo pero magpapaulan sa ilang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather, may tsansa ng ulan bukas ng umaga sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Mimaropa, Western Visayas at Northern Mindanao. Mas malawak ang pag-ulana ang mararanasan sa hapon. May malalakas na ulan sa halos buong Luzon, Palawan, Zamboanga Peninsula, Barm at Davao Region. Posible rin ang localized thunderstorm sa Metro Manila lalo bandang tanghali o hapon. Update naman sa bagyo sa labas ng PAR. Halos hindi yan gumagalaw ngayon pero sakaling kumilos ulit nananatiling mababa ang tsansang tumbukin pa nito ang Pilipinas.